Magalong links Romualdez to flood control anomalies. Urges jail time. Para sa kanya, makulong si Tambi. Hindi lang niya mabanggit, no? Sinong kumumpas na banggitin ni Claire yung tennis court? Sino pa? Di si Bongbong. Definitely, pag si Tambi talaga bumagsak, it will really direct to Marcos. Dalawa po makukulong yan. Ito po nakita ko sa post ng ng Daily Tribune. Sabi nila, Magalong links Romualdez to flood control anomalies. Urges jail time. So dapat para sa kanya makulong si Tambi. Hindi lang niya mabanggit, no? Kasi kanina nga tinatanong siya, sino kaya ang nakuryente at sinong kumumpas na banggitin ni Claire yung tennis court? Sino pa? Di si Bongbong. Di ba? Kaya ako naniniwala ako. Nagkaroon dyan ng alam nila hindi nila mahahawakan sa liig si Magalong. Ididiin talaga. Ididiin si Tambi. At hindi lang si Tambi. Kasi definitely, pag si Tambi talaga bumagsak, it will really direct to Marcos. Dalawa po makukulong yan. Dalawa po yan. Naniniwala ako. Dalawa yan. Kung magtatagumpay, dalawang ipakukulong ni Magalong yan. And I honestly believe may ebidensya siya laban. Kaya siya nagsasalita kay Tambi ng ganyan. May ebidensya siya na dapat makulong si Tambi. At dapat din si Bongbong Marcos. Si Marcos pinipirmahan niya yan taon-taon. Ang anak niya nandiyan dyan. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo imposibleng hindi kasabwat si Bongbong Marcos. Imposible. Dalawa lang po yan. It's either si Bongbong Marcos ay malinis pero sobrang tanga. Wala siyang alam sa nangyayari. Dahil hindi naman po barya ang nakawan Billion po ang nakawan. So he is that stupid or maybe high or bangag for him not to know it. At yung mga nasa paligid ang gumagalaw or kasabwat siya. You pick your choice. He is just stupid or kasabwat. Ako tingin ko kasabwat. Bilyon ang ninanakaw. Pinsan mo nilagay mo dun. Ikaw naglagay dyan as House Speaker. So wala kang alam. Asawa mo, abogado? Naghatid ng pera sa Malacanang? Wow. Hindi ka pinapayuhan ng abogado mong asawa? Hindi kayo ganyang ka-stupid. Tingnan nyo po to. Kaya naman may punto tong sinabi ni Kiko Barsagay. Post niya to sa kanyang Facebook. Sabi niya, ngayon, si Mayor Magalong naman ang sinisiraan ni Marcos. Di ba? Yan yung punto ko kanina. Lahat ng maituturo o madidirect. Kasi ang gusto nilang klaseng investigasyon dito kayo sa ilalim Imbestigahan nyo DPWH, imbestigahan nyo yung mga kontraktor, district engineers, etc. etc. Huwag kayong pupunta sa taas. Pag napunta kayo sa taas, may lalabas na baho katulad kay Cheese, kay Marcoleta, kay Magalong. Style bulok Kaya yung ibang congressman, duwag na lang, tahimik na lang. Yung iba naman, talagang tuta ni Tambi. Tahol ng tahol. Pero yung iba, nanatili na lang tahimik. Baka masilipan Kaya ulitin ko, bilib ako sa tapang itong si Kiko Barsaga.
Ano ba ang nakita niya sa ICI na kinakatakutan ni Marcos? Yun ang tanong ni Congressman Kiko Barsaga. Obviously, si Marcos ang ayaw mapunta siya dyan. Ayaw niyang, baka hindi lang sinasabi ni Magalong na nagkaroon ng talks. Dito lang tayo, dito lang. Hindi mo naman magaganon yung mama. Marcos, ito. Kung seryoso ka, paimbestigahan mo ang Ilocos Norte at ang Leyte. Hayaan mo muna yung mga DE na yan, yung mga kontraktor na yan. Doon muna tayo sa mastermind. Unless ikaw ang mastermind, kaya takot kang pumunta doon sa higher than the contractors, higher than the DPWH, higher than Tambi. Obvious eh. Halatang halata kayo. Tingnan nyo po itong next. Ito, ngayon, gusto kong tingnan nyo. Sa laki ng problema ng bansang Pilipinas, ito ang bukang bibig. Ito yung nasa interview ng isang vlogger. Ito ang topic nila. Ang laki ng problema sa baha. Ang focus ng Pinklawan, kakamping, kainsuka, komunista, si Duterte. Kita mo? Diversion na diversion. Hindi talaga nila gustong tulungan ng Pilipinas. Ulitin ko, kaya wala akong kabilib-bilib dito sa mga... Pasensya na, may mga kaibigan akong kakamping. Wala akong bilib sa tayo ninyo. Sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Di ba? Vlogger ka. Ang laki ng problema sa Pilipinas. Concern mo. Interviewin mo. Yung galit kay PRRD. Patitira mo pa si Magalong. Anong klaseng vlogger? Anong klaseng nangyari sa media natin? Di ba? Naging utak komunista na tayo. Ano ba komunista? Para sirain ang Pilipinas. Yan lang naman ang gusto niyan eh. Manggulo sa Pilipinas. Ano sabi ni Trillanes? Sinabing nagdadrama lang sa mga doktor si dating Pangulong Duterte. Sana Trillanes hindi ito mangyari sa'yo. Dahil marami ka ring kaso. Baka hanggang pagtanda mo nasa kulungan ka. To the point na kasing hina ka na ni PRRD at sasabihin namin sa'yo nagdadrama ka lang. Sana wag ito mangyari sa tatay mo o sa mga kamag-anak mo. Kasi hindi naman issue. Ulitin ko na, explain ko na ito eh. Hindi naman issue kasi dito yung kaya pa ba ni PRRD. Kasi sabi nila, kaya pa ni PRRD. Hindi. Ang issue dito, kaya pa ba niyang mag-isa? Hindi yung kaya pa naman, nakakapagsalita pa naman siya. Hindi yun. Kaya pa ba niyang mag-isa? Kailangan niya ng kasama. Sino magpapakain? Sino magbibihis? Pag tumayo, nagpunta sa CR, kakaasa? Kasi nakita naman natin bago pa pumasok ng ICC si PRRD. Hirap na nga maglakad. May naka-assist na nga. Sino sasama sa kanya? Tatawagin niya yung ICI at mag-CCR siya? Ang pakademonyo ng puso nitong si Trillanes. Anong nangyayari sa Pilipinas? Pababa ng pababa ang morality ng Pilipinas. Sabi ko nga eh, nag-astang komunista tayo. Nag-astang walang Diyos. Asta ng komunista yan eh, walang Diyos. Pambihira. Kaya, hanggat andyan ang mga kakamping, hindi aaysenso. I mean, ilang taon? 2 Aquino na upo. Presidente.
Si Ninoy nga, hindi nila nahanap ang pumatay. Or baka nahanap nila yung pumatay, pinagtakpan nila. Naayos ba ang Pilipinas nung 2 presidente ang Aquino na upo? Hanggat may kakampi sa politika, walang ayos ang Pilipinas. Ito, good news to. Good news. Sa breaking news pa to, bagong-bago. Sige, pag-usapan natin to. Tila maraming humahadlang sa ombudsman bid ni Justice Secretary Boying Remulla. Yon, marami daw humahadlang sa disbar ay sa pagiging ombudsman. Siyempre naman. Ipinapadisbar na siya ngayon ng Duterte Bloc dahil pa rin sa pagkakaaresto kay FPRRD. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Walang lusot to si Boying, dinimanda siya ni Baste. Ngayon parang nagkaroon ng areglo doon no. Ngayon naman pinadidisbar, hindi na siya abogado kasi pag di ka na abogado, paano ka ba naman magiging ombudsman? 'Di ba? Ay teko muna, balita ito ng bilyonaryo. Binabati ko nga pala kayo, congratulations bilyonaryo. Sino bang may-ari ng bilyonaryo? Hindi kasi ang dami nagtatanong doon sa sa comment section. Pakilagay nyo nga, sino ba ang may-ari ng Bilyonaryo Channel? Pasok, tuloy! Matapos maabsuelto sa ombudsman, muling sinampahan ng kaso ng Duterte Bloc ang kampo ng gobyerno, kabilang ang tumatakbong ombudsman na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sa pagkakataong ito, disbarment case na ang inihain laban sa kalihim. Ito ako natatakot. Una, ito si Atty. Torion, kinukumbinsi ko to na tumakbo sa 2028 bilang senador. Sabi niya, naku, malayo pa sa pangarap ko yan. Hindi ko gusto yan at saka wala akong pera. No? Dahil talaga namang ang daming tinatrabaho nito si Atty. Torion. Magka-message kami nito, nagkakasama kami. May isa pa yung patungkol sa impeachment. Yan, kasama kami noon na petitioner na pinapawalang bisa sa Supreme Court at nagtagumpay naman. Kaya ako naniniwala na napakalaking bagay. Nakikita natin ang galing ng abogado, di ba? Si Marcoleta, andyan si Cayetano. So talagang pagdating sa legislative department, lalong-lalo sa Senado, napaka-importante ng galing ng abogado. No? So kaya ako itutulak ko talaga yan si Jimmy Bondoc, Atty. Jimmy, Atty. Torion, at saka si Atty. Vic Rodriguez. Pero ito ngayon, meron na naman siyang siya naman ang abogado ngayon ng Duterte Bloc o ni Baste na pinapadisbar bilang abogado naikutan ni Boying kasi yung ombudsman, 'di ba? Dinimanda siya, naikutan ni Boying ombudsman, so siguro malakas siya dun sa ombudsman dahil si Boying gusto maging ombudsman. Ngayon sa Supreme Court na ito, sa korte na po ito, pinadidisbar. So, hindi na siya magiging abogado. Ako, sa totoo lang, ako ang natatakot sa buhay nito si Atty. Torion. Takot ako kasi. Well, anyway, mga Pilipino, sa tingin ko naman, kung talagang mayayari kay Atty. Torion, 4 na tao lang. Kayo na magsabi kung sino yan. Yan lang naman yung mga nakalaban niya. 4 na tao yan. Isang magpinsan. Or, alam mo na, yung mga nakalaban niyang nadimanda, isang pulis, isang sekretary. No? Ako naman, itingin ko lang yon. Kasi napakadelikado ng buhay ngayon ni Atty. Torion. Wag naman sana, pero kailangan kasi natin talaga dahil mahirap itong hinahawakan niya. Not all lawyers will handle this big case. Alam pa naman natin na talagang sila, pag kinanti mo sila, naghahanap ng butas. Related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family.
Bukod kay Remulla, pinapadisbar din sina Defense Secretary Gilberto Teodoro, Yan talagang dapat ma-disbar yan si Teodoro. Isa pa yan, yung hilig sa gera. Justice Undersecretary Nicholas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulion. Kasama rin sina Prosecutor Fadulion at Yusek T. sa mga sinampahan ng kaso ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos dahil sa umunoy iligal na pagkakaaresto kay FPRRD. Kung dati, kidnapping ang terminong ginagamit ng Duterte allies, ngayon, tinawag ni Attorney Israelito Torion na expulsion patungong Netherlands ang nangyaring pagkakaaresto. Nilabag umano ng mga abogado at opisyal ng gobyerno ang Canons of Professional Responsibility o ang Code of Ethics na mga abogado. Si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang petitioner ng latest case na ito. Si SOJ Remulla naman hindi na nagulat sa panibagong kasong isinampa ng Anyay Davao Group. This is not the first case he filed. He's been filing cases. Ang dami mo kasing ginawa. Hindi ba? Ang dami mo naman kalokohan kasi talagang ginawa. Pambihira. Pati si pati si Marcoleta, pinadidisbarto. Alam nyo kung anong sabi ni Marcoleta? Bakit? Di ba tinanong ni Erwin Tulfo na we can bend the law? Oh, di ba? Secretary Remulla, umuo naman, sabi niya, yes sir. Sabi ni Boying Remulla kay Erwin Tulfo na pwedeng baluktutin ang batas. Akalain mo yun? Secretary of Justice, Hustisya. Pambihira. Yung isa mambabatas, gustong baliin ang batas. Yung isa naman, Secretary ng Hustisya, Secretary of Justice, gustong baliin ang batas. Tapos gusto maging ombudsman. Ombudsman, babaliin mo batas. Talagang Tariela kayong mga tariela kayo. Pambihira, oh. Diba? Dapat talagang maano ito si Boying. Obviously, talagang sasampahan ka ng kaliwat ka ng kaso dahil ang dami mo pinaggagawa eh. Oo. Pero ang bibilis ng mga kaso mo, lalo na yung sa anak mo, ang bilis. Biglang nagpawi. So, wala, expected lang yun. Sir, bakit niyo po nasabing expected? Kasi he lawyers for the Davao Group. Si Torion, iginiit na Expected na yon. Bakit? He lawyers for the Davao Group. So, ibig sabihin, politika. Hindi. Yung pagiging ombudsman mo, ang pagiging political. Dahil sigurado, pag naging ombudsman to, matatanggal as vice president si Sara. O kakasuhan yan. Kaya kayo ang namumulitika. Diba? Alam mo, kalahati ng problema ng Pilipinas, kunwari wala si BP Sara, hindi nyo pag-iintindihin eh. Ang pag-iintindihin nyo, unahan kayo sa flood control projects dahil andun ang pera. wala itong kinalaman sa ombudsman bid ni Remulla. Pero will this block the application? Hopefully. kung pumalyaman ang application ni Remulla, kagagawan daw ito ng sarili niyang mga aksyon. Ang gusto raw ng Duterte block accountability. Ang administrasyon naman naniniwala ang pagkakaaresto ni FPRRD ay nasa ngalan ng hustisya. Para sa agenda, Nasa ngalan ng hustisya, dinala nyo sa ICC? Ganyan na ba tayo? Hustisya ba yung Si PRRD, inuuwi yung mga kababayan nating may kaso sa ibang bansa, binadala rito. Kayo dinadala nyo sa ibang bansa. Di ba? Dapat lang, para sa akin, very dangerous. Isang politiko to. Di ba? Politiko to si Tapos magiging ombudsman.